Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Kontrolado ba ng Diyos na manalo sa eleksyon pati ang mga korap? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Proverbs chapter 21 verse 1. Ang sabi po dito ay, "In the Lord's hand, the king's heart is a stream of water that he channels toward all who please him." Um, Maraming nagtataka na kung ang Diyos ay may ganap sa kapangyarihan, may ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay. At bakit may mga korap na namumuno dito sa mundo? At bakit may masasamang tao na nanalo sa eleksyon? Ang sagot is matatagpuan sa konsepto ng compatibilism. Ito yung isang aral na nagtuturo ng isang absolute divine sovereignty ay hindi sumasalungat sa tunay na makabuluhang mga desisyon ng tao. Ang first teaching is, God is in control over human will and powers. Ang Diyos ay may ganap na kapangyarihan sa lahat ng nangyayari dito sa mundo, kasama ang pamahala ng mga bansa. Sabi sa Daniel chapter 2 verse 21, "And he changed the times and the seasons. He removed kings and set up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding." Ang ibig sabihin is walang nangyayari sa mundo na hindi pinapahintulutan ng Diyos. Kahit ang mga corrupt leaders, kung sila ay manalo, hindi ito nakalampas sa kaalaman ng Panginoon. Hindi ito pinapabayaan or hindi ito sinasawalang bahala ng Panginoon. Ang second teaching is, humans are fully responsible for their choices. Kahit na ang Diyos ay may control, ay hindi ito tinatanggal ang ating pananagutan sa ating mga desisyon sa buhay. May kalayaan tayong pumili kung ano ang tama at mali. At kung ang isang leader ay nanalo sa pamamagitan ng daya o kasamaan, ay pananagutan niya ito sa harap ng Diyos. At ganon din tayo, ang ating mga boto at paniniwala at pagkilos ay may epekto sa ating lipunan, hindi lang sa ating mga sarili. Ang last teaching is, the Bible affirms both statements. Makikita natin sa Biblia ang halimbawa ng Pharaoh sa panahon ni Moises. Pinitigas ng Diyos ang puso niya, pero sa parehong panahon, si Pharaoh mismo ang pumili na huwag palayain ang mga Israelita. Ganun rin sa kasulukuyang panahon, at may mga bagay na pinapahintulutan ng Diyos na matupad ang malaking plano niya, pero hindi ito nanguhulugan na walang pananagutan ng tao sa kanyang mga desisyon sa buhay. Yun lamang po.